I'm ready. Na-excite siya bigla at hindi na makapaghintay. Dumiin ang hawak niya sa braso ni Lyndon. Dinig niya pang mahina itong tumawa sa reaksyon niya. Cute, bigkas nito. Napalabi siya at magsasalita pa sana, ngunit inalis na nito ang kamay na nakatakip sa mga mata niya. Namilog ang mga mata niya at napatakip sa bibig matapos makitang nakaayos ang buong paligid na swimming pool. Puno ng lobo na iba't ibang kulay at bulaklak. Pati ang tubig ng swimming pool ay puno ng petals na red roses. Welcome back, Beth, and congratulations! Sigaw ng mga naroroon. Nakagat niya ang labi at napapaypay sa mga mata sa takot na baka maiyak siya. Oh my, mahinang bigkas niya at hindi talaga mapigilan ng maiyak. Nag-uumapaw ang tuwa sa puso niya. Naramdaman niya pa ang pagyakap ni Lyndon sa likod niya pero siya ay nakatingin pa rin sa harap niya. Lahat yata ng katulong ng mansyon at gwardya ay naroon. Naroon din si Blake at Marie. Maging si Avril, pati rin ang lolo Alfredo at ang kambal. At si Gavin na buhat ni Manang Lisa. Geez, we have to party, Beth. Lumapit si Avril na may bitbit na white cake. May nakasinding kandila pa sa gitna nun. Hindi ko naman birthday, aniya sa kaibigan. Ngumisi to. Kailangan ba birthday mo para may cake? We're so happy you are back and married to Lyndon now, Beth. I am happy that he have found you. Tumakas ang isang buti ng luha sa mga mata nito kaya agad niya itong niyakap. Mabuti na lang at nailayo nitong cake. Si Lyndon rin ay humiwalay sa kanya para mayakap niya ng maayos si Avril. Alam naman kasi niyang sinisisi talaga nito ang sarili dahil sa nangyari sa kanya. Please, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Buhay na buhay ako. Bulong niya rito. Dinig niyang mahina nitong paghikbi. I'm really sorry, Beth. Hindi dapat kita pinayagan na mag-isa sa villa. Shh! That's all in the past now, Avril. Nakakulong na rin si Malcolm. Let's both move on and live our life to the fullest. Hanap ka na ng boyfriend. Biro niya pa rito, doon lang ito tumigil sa paghikbi. Humiwalay sa kanya at mahina siyang hinampas sa braso. Girl, men are crawling at my feet. Pagbibiro nito kahit nagkatawanan sila. What did you say, Avril? Malamig na singit ni Julio. Napatigil sila at napalingon dito. Naniningkit ang mga mata nitong nakatiti kay Avril. Napakurap si Avril at tingin niya ay kinabahan. Lumapit si Julio sa kanila. Don't you dare entertain a man. Hindi nito na ituloy ang sasabihin. Matapos itong hilahin ni Mark, dinig niya nagreklamo ito ngunit tinakpan ni Mark ang bibig nito. Don't mind him, Avril. He's being jealous and crazy. Nakangisi imporma ni Mark. Sabay silang napatangon ni Avril at naiiling. Tutuksuhin niya sana ito kaya lang. Hindi na niya tinuloy matapos makitang lumungkot muli ang mga mata nito. Tumawa na lang siya at hinila ito patungo kila Blake. Nasa mesa na sila, kumakain at may alak din sa gilid. Hinanap ng tingin niya mga bata, ngunit nakita niyang kausap ng mga ito si Lyndon. Napangiti siya dahil mukhang okay na talaga si Sander at Lyndon. Huwag kang tatayo dyan at lalapit doon. Biglang pagbabawal sa kanya ni Blake. Ha? Bakit? Naliltong bigkas niya bago tinanggap ang platong bigay ni Avril na may laman ng pagkain. Bawal kayong mag-honeymoon, bulgar na sagot nito. Namilog ang mga mata niya samantalang tumawa ang mga kasama nila. Lalo na si Marie, nag-init ang mga pisngi niya. Bakit naman bawal? Umirap si Avril bigla. Puyat kaming lahat dahil sayo. Kaya bawal ang honeymoon, Beth. Napaawang ang mga labi niya nung magkatawanan silang muli. Napailing na lang siya, tipid na ngumiti. May bikini akong dala, magsiswimming tayo. Ani muli ni Avril. Hindi ako ready. Agad na sambit niya kaya't sa kanya napunta ang lahat ng atensyon nila. Akmang sasagot si Blake ngunit naitikom nitong bibig noong umupo sa tabi niya si Lyndon. Agad na sumiksik ang kamay nito sa kanyang bewang. Magsiswimming daw sila, imporma niya rito. Sinulyapan siya nito pagkaraan ay kinuha ang wine glass na may alak. The pool is free. Tipid nitong sambit kaya naghihiyawan ng mga kasama nila. Pati ang mga maids nila ay nakisigaw. Napalabi tuloy siya. Malaki naman talaga ang pool. At siguro'y kasya sila. Yun nga lang ay masisira na ang ayos at pati mga petals ng roses ay magugulo. Bakit parang ayaw ni Ma'am Beth na palanguyin tayo? Tukso ni Marie. Ha? Hindi? Sige lang. Nandun pa rin naman si Mark at Julio. Tingin niya ipapayag niya ang hinihintay ng mga to dahil nagsipagtayuan na sila at iniwan silang dalawa ni Lyndon sa mesa. Yung mga bata, tanong niya rito, sleeping. Walang sabi siya nitong binuhat at inupo sa kandungan nito. Nahiya siya kahit pa wala naman silang kaharap. Napalunok pa siya nung umikot ang dalawang braso nito sa tiyan niya.
Marahan pa nitong hinagod na tila pinapatulog siya. Hindi ko malang nahalikan ng mga bata bago matulog. Mahinang sambit niya. Humilig siya rito habang ito naman ay hinalikan pang leg at balikat niya. They know you miss your friends. Napatango siya at pumikit. Dinantay niya rin ang kamay niya sa mga kamay nitong nasa tiyan niya. Huminga siya ng malalim at napangiti matapos makapa ang suot nitong singsing. We're married now. What would be next, Lyndon? Love making? Honeymoon? Anything that you want to do, my love. Napanguso siya sa sagot nito at tinapik ang kamay nito. Yang utak mo talaga? Mahina itong tumawa at mas niyakap siya. Ninantay na nitong baba sa balikat niya. I'm sorry it took us having 3 children to ask you for marriage. Sinserong bulong nito. Doesn't matter. Hindi naman basehan ng kasal sa pagmamahalan. Plus factor lang. Agad niya sagot, kaya lang dinig niya itong napatawa. Really? Isn't it that you are ranting in the car about me not marrying you? Namulang mga pisngi niya dahil doon. Hindi sinasabi ko lang naman na pwede kang mag-agaw kasi nga si Malcolm. Kusa niyang naitikam ang bibig matapos masambit ang pangalan ni Malcolm. Alam niyang maiinis ito kaya't napapikit siya ng mariin. I'm telling you now, I'm jealous. Mading bulong ni Lyndon. I know. Tanging nasambit niya, napasinghap siya noong bumaba ang isang palad nito sa hita niya. You know what jealousy is, right? Don't mention his name again. Napanunok siya't bumigat ang paghinga. Tingin niya'y kailangan niyang ayusin ang parteng iyon ng buhay niya. Paano kung gusto kong makausap si Malcolm? Shit, I told you not to mention his name. This jealousy is killing me. Nahirapang bulong nito kaya't nakagat niya ibabang labi. Harmless naman ang pag-uusapan namin. Not gonna happen. You're testing my patience, don't you? Mabigat siyang huminga. Matapos maramdaman ang palad nitong kaninang nasa tiyan niya, ngayon ay sumisiksik na sa palda niya. Lyndon, pigil niya rito ngunit mas naging ungol pa yon. Do you still want to stay outside or should we get a room, my love? Paus ng boses nito. Natatong paalala sa kanya ni Lyndon matapos niya hindi mapigilan ng pag-ungol ng malakas. Inirapan niya ito bago kumapit sa mga balikat nito upang paghanda ng muling paggalaw nito. As if they will hear me. Ang ingay nila sa labas, mabigat niyang bulong. Pinipigilan na sariling muling sumigaw, dinig niya mahina muli itong tumawa sa reaksyon niya. Kaya't mahina niyang hinampas ang balikat nito. Kanina pa siya nito inaasar gayong nasa kwarto naman sila. Iniwan nila ang swimming pool kanina nang walang paalam. Mukhang hindi naman din sila hahanapin, lalo pat maingay na sila sa baba at nagkakasiyahan. O Lyndon! Napaliyad siya, napapapikit matapos bumilis ang galaw nito. Umakyat ang mga kamay niya sa batok at ulo nito nung siniksik nitong mukha sa pagitan ng leeg niya. You're so noisy, my love. Bulong nito bago halikan ang leeg niya, imbis na sumagot kinawit niyang isang binti sa bewang nito. Sinalubong ang galaw nito. Kiss me then so I will stop mooning. Hamon niya, nagangato ng ulot sinalubong ang mainit niyang tingin. Ang mga kayumangging mga mata nito'y nagbabaga rin sa init. Iniawang niya mga labi sa pag-aakalang halikan siya nito, ngunit tumigil ito bigla sa paggalaw, hinawakan pang bewang niya para ipirmi sa kama. The heck, Lyndon? Umangat ang gilid ng labi nito. Now you don't have any reasons to moan. Pangaasar nito. Pumikit siya ng mariin sa inis. Binitawan niyang batok nito at hinawakan na lamang braso nito. You look peaceful, bigkas nito. Hindi siya kumibo pero napamulat siya ng patakan nito ng halikang noon niya, pati ang ilong at pababa sa labi. Ayaw niya pang buksan ng mga labi ngunit nung makita ang pinikit nitong mga mata, ay kusa niyang inawang muli ang mga yon. Tinanggap niyang malalim ngunit masuyo nitong halik. Pareho silang hingal nung maghiwalay ang mga labi nila. Napatitig siya sa kunot nitong noo, pinunasan niyang pawis nito doon bago kinabig muli ang batok nito at bigyan ng halik ang mga labi nito. Pinaunan pa nito isang braso sa kanya. I'm a miss, we can do it silently. Pagbibiro nito, napalabi siya tinaplos ang braso nito nakapalibot sa tiyan niya. Muntik na ako maubusan ng hangin. Reklamo niya na sinapit siya nito. I won't let that happen, my love. I will only kill you with pleasure. Nakagat ng labit hindi maiwasang magising muli ang paru-paro sa tiyan niya. Iba pa rin ang pakiramdam ngayong kasal na sila kaysa nung hindi sila kasal. This felt so right, Lyndon. Pag-amin niya. For me, everything was right from the very beginning. The world knows that you belong with me. Paus nitong bulong, napahagikik siya ngunit natigil matapos maramdaman ang muling pagkabuhay ng sandata nito. Lalo niya tuloy nakagat ang labi noong bumaba ang kamay nitong nasa tiyan niya patungo sa pagitan ng kanyang mga hita. Lyndon, imbis na tunog bantay naging daing yon. Napapikit pa siya sa ginagawa nito. I will still give you the best honeymoon, but for now you can have my body as much as you like, Mrs. Bethany Del Rio Ocampo. Napangiti siya ngunit bumilog ang bibig niya.
Matapos itong maramdaman sa loob niya, bumigat ang paghinga niya at nagpakawala nang ungon-ung magsimula itong gumalaw mula sa likod niya. Nauwi sila sa isang mainit na gabi. Mataas ng sikat ng araw noong malingat siya. Kinapaan niya pa sa gilid niya si Lyndon, ngunit wala ito doon. Imbis na bumangon, agad ay napatitig pa siya sa kisame. Napangiti at tinaas ang kamay niyang may singsing. Nag-uumapaw ang saya niya ngayon, nahila niyang kumot at sumunod sa loob para lang sumigaw sa kilig. Gusto pa nga niyang gumulong sa kama, pero pinigilan na niya ang sarili. Hindi na siya teenager para doon, pero kahit na, iba pa rin ang saya niya ngayong kasal na siya kay Lyndon. Sa kanya na ito ng buong buo. Nakapaskil pang ngiti niya noong ibaba ang kumot para makahinga siya. Yun nga lang ay napakurap siya matapos makita sa mismong gilid ng kama si Lyndon. Nakatayo at nakatupi ang mga braso sa harap ng dibdib nito. Nakapang-opisina na rin ito. Umangat ang gilid ng labi nito kaya't nag-init ang mga pisngi niya. "You're so happy, huh? I thought you were tired from last night." Komento nito bago umupo sa gilid ng kama at hilahin ang bewang niya palapit. Napalabi siya nung ayusin itong buhok niya at pati yata mutan niya sa matay na lis nito. "I'm just happy that finally, after so many years, I am now Mrs. Ocampo, your wife." Ngumisi siya rito ngunit mahinang dumaing nung kurutin itong pisngi niya. "Adorable, Mrs. Ocampo. Nakuha mo na rin ang gusto mo dahil sa selos, ha?" Mahina lang siyang tumawa at umiling. "Dahil totoo naman. What else do you want? A baby?" Sumihisik ang palad nito sa kumot at dumantay sa itaas ng hita niya. Umawa ang mga labi niya doon. Nung haplusin nito yun, nakala mo'y may baby bump. "Hindi ko naman nakita kung paano pinagbuntis si Gavin." Pagtatampo nito. Napahinga siya ng malalim, tumagilid at niyakap ang bewang nito. Wala naman siyang pakialam kahit walang saplot siya. "Sa sunod na baby, makikita mo na. You're a great father despite what happened. Thank you for taking care of the twins, my love." Ramdam niyang nanigas ito sa kinaupuan, napamura pa to. Kaya't mahina siyang napatawa. "You called me my love, sound music to my ear." Parang baliw na bigkas nito. "Tss, lumabas ka na nga para makapag-ayos na ako. Hindi pwedeng umabsent at saka nasan pala yung iba." Tinulak niya to para makaupo na ngunit napatigil siya nung tingnan nito ang relong pambisig. Hindi nito pinansin ang tanong niya. "We still have time for another love-making, my love." "Excuse me, Mr. Ocampo, may gabi pa?" Mataray niya sagot bago siya tumakbo sa banyo sa kaba na baka ito'y totohanin. Dinig niyang humalakak ito. Napatawa lang din siya bago buksan ng shower. Binilisan niya na lang ang kilos lalo pat anong oras na. Pagbabay hinanap niya pa ang kambal ngunit nasa eskwela na raw. Hinalikan niya na lang sa pisngi si Gavin at hinabilin kay Manang Lisa bago siya lumabas at sumakay sa sasakyan ni Lyndon. "We can skip this day and have the date." Pamimilit pa nito noong nasa biyahe na sila. Agad siyang umiling. "Let's plan it. I want some quality time with the kids." I want that too." Napangiti ito bago pinagsalikop ang mga kamay nila. Humilig siya sa braso nito ngunit nakuha ang atensyon niya ng cellphone nitong nasa dashboard. Nag-vibrate yon. "May tumatawag yata, Lyndon," imporman niya rito. "Ha? Answer it for me." Lambing pa nito, kumibit balikat siya at sinagot ang tawag matapos makitang si Marion. "Marie, bakit?" Nakangiti pa siya noong bumalik siya sa pagkakahilik sa braso ni Lyndon. "Ma'am, hinahanap po ni Miss Cindy si Sir. Gusto niya raw pong kausapin si Sir." Napawi ngiti niya dahil doon. Naalala niya biglang sinabi ni Mikay na gusto ni Cindy si Lyndon. "You mean Cindy Del Rio? My cousin?" "Yes, ma'am. May proposal daw siya kay Sir." Agad na pinatay ni Beth ang tawag kahit na may sasabihin pa si Marie. Nanginginig ang kamay niyang binalik ang cellphone sa dashboard. "What's wrong?" Si Lyndon na binisil ang kabilang kamay niya hawak nito. Sinulyapan pa siya nito bago binalik ang tingin sa daan. Umiwas siya ng tingin. "Pwede bang mag-date na lang tayo ngayon?" "Ha? I thought you don't want to." Nagtatakang tanong nito. Kinagat niyang ibabang labi. Ayaw niya lang naman na makita si Lyndon at Cindy. Pipigilan niyang mangyari na maagaw ang asawa niya hanggat kaya niya. "I have a meeting this morning," paliwanag nito. "Maybe we can have a lunch date later, my love. How is that?" Napatango siya, wala naman siyang choice. Nagpadaan na lang siya sa drive-thru para bumili ng breakfast. Sinadya niyang tagalan pumili para lang magtagal sila. Nagdarasal siya na wala na sana si Cindy sa opisina. "Maubos mo lahat to?" Natatawang po na nito sa mga in-order niya. Nung nasa kumpanya na sila, napalabi siya at sinulyapan ng bitbit nitong dalawang plastic na puno ng laman. "Para sa aming dalawa ni Maria, syempre. Sa'yo," nag-init ng pisngi niya noong mahina itong natawa. Kinapit siya lalo nito sa bewang. "You should stay inside my office." Suwestyon nito, tinas ng kilay at umiling.
For what? So you can have me all the time. Ngumisi ito bago binuksan ang elevator para makapasok sila. Na, I just want to close to me so I can stare at you the whole time. Bulong ito bago nagsalubong ang tingin nila sa salamin ng elevator. Bumilis na naman ang tibok ng puso niya dahil doon. Hindi maialis ang tingin sa mga kaymanggin nitong mga mata. Pero noong hinarap siya nito ay kusa siyang nagpatangay. There's a CCTV here, Lyndon, mahinang paalala niya. Kiniling niya ang ulo, dumausdos ang kamay niyang sa balikat nito patungo sa braso nito. Lyndon, wala na siyang pakialam kung may kamera. Nag-init na kasi ang puso niya at gusto na lang maabot ang gustong abutin. Ngunit pareho silang napatigil matapos tumunog ang elevator, senyalis na sa tamang palapag na sila. Naitulak niya si Lyndon dahilan upang pakawalan siya nito. Napunta ito sa gilid niya at ang walang hiyay talagang inayos pang suot niyang palda. Tsk, we can stay here if you want. Mungkahin nito dahil alam nitong nabitin siya. Kinunot niya ang note na una nang lumabas. Huwag na, baka may pumasok pang na empleyado mo. Swerte nga't wala silang nakasabay kung hindi baka nagulat pa sa ginagawa nila. Napalunok siya matapos maalalang nangyari. Naipagdikit niya mga hita lalo pa tila ramdam pa niya ito sa loob. Don't be so grumpy, my love. I can help you with that inside my office. Sensual na bulong ito bago kagatin ang marahan ng punong tenga niya. Agad niya itong kinurot sa tagiliran. Imbis na umaray ito ay humalakhak pa. Asa ka ukampo, grounded ka hanggang mamayang gabi. Naiinis niyang singhal ngunit mahina lang. Sasagot pa sana to pero humarap siya at umiling dito. Malapit kasi sila kay Marie. Kinuha na lang niya ang isang plastic sa mga binili nila at kaagad na lumapit kay Marie. Won't you eat breakfast with me? Kumunot pang noon ito. Ha? Hindi na. May meeting ka pa hindi ba? Bumuntong hininga ito ng malalim. Nilapag ang plastic sa mesa ni Marie. Nagtaka pa siya sa ginawa nito pero nung halikan nitong sentido niya ay kumalma siya. This will be quick. I'll be right back. Eat well, my love. Bulong ito kaya nakagat niya ang ibabang labi. Hindi pa siya kagad nakabawi kahit nakaalis na to. Kung hindi pa hinampas ni Marie ang mesa niya, hindi pa siya kukurap. Hala ka, Ma'am Beth, yung puso mo kinikilig na naman. Pagbibiro nito, sinulyapan niya ito ng muntikang pangmatawa matapos makitang inaantok nitong itsura. Bakit parang hindi ka natulog? Punan niya bago binuksan ng plastic. Muntik na siyang mapatalo nung muli nitong hampasin ng mesa. Ay, wow, Ma'am Beth. Nakatulog ka? Kami kasi hindi. Ang ingay mo kasing umungol. Huy, ano ungol? Ang tahimik nga namin. Shit, natakpan niyang bibig matapos ma-realize na inamin niyang nangyari kagabi. Namilog pang mga mata niya habang si Marie natawa lang tawa. Ay, bahala ka nga dyan, Marie. Binitbit na lang niyang isang plastic at nagtungo sa opisina niya. Madaling araw kami umuwi, Ma'am Beth, saka wala kaming narinig. Habol na sigaw nito bago muling tumawa. Napailing siya ngunit nangisi rin. Importante na ikasal sila ni Lyndon kagabi. Matapos may isip yon, hindi na maialis ang ngisi niya habang inaayos ang mga pagkain sa mesa. Pero noong maalala na si Cindy na wala ang ngiti niya, nakalimutan niya pang itanong kay Marie kung babalik pa ba to. Nanghihina siyang napaupo sa swivel chair. Kinuha ang cellphone niya at nagtipa ng mensahe kay Lyndon. Anong tingin mo kay Cindy? Basa niya sa tinipan niyang mensahe. Pikit mata niyang sinend yon. Nasa po niya pang mukha, dapat yate hindi niya tinanong. Napangat ang ulo niya matapos makitang may reply na to. Who's Cindy? Pagbasa niya ngunit ang nakikita niya sa isipan ay kung paano kumunot ang noon ni Lyndon habang sinasabi yon. Napailing siya at nireplyan na lang ito ng nevermind. Wala pang 3 segundo tumatawag na to. Sa gulat niya ay nasagot niya yon. Who's Cindy? Tahimik siya. Bakit parang interesado to? Talaga bang hindi nito naalala ang pinsan niya? Wala, akala ko kilala mo, malamig niya sagot. What's with that tone, Bethany? Do you want me to go back there? Hindi na magiging abala rin ako. Huwag mo nang isipin ang tanong ko, ingat. Tuloy-tuloy niyang bigkas bago pinatay ang tawag. Napahawak siya sa dibdib at tinandam ang kabog ng puso niya. Sana lang di na bumalik si Cindy. Pinilit niya maging abala na kahit ilang beses tinawag si Marie, ang atensyon niya ay pinagbaliwala niya. Ayaw niyang kainin muli ng salos kaya tinutuon niyang atensyon sa mga binabasa. Ma'am Beth, merienda? Sumilip mula sa pinto si Marie. Agad na lumipad ang tingin niya sa oras sa cellphone. Napatayo siya matapos makitang hapon at oras na ng merienda. Si Lyndon, dumating na? Imbis na tanong niya dito nung pumasok at nilapag ang cake at shake sa mesa niya. Kanina pa, ma'am. Pero may meeting po siya sa loob ng office niya. Napataas ang kilay niya. Bakit hindi siya nito sinilip? Hindi niya ako pinuntahan dito? Pagdududa niya, napakurap si Marie ngunit ngumiti rin. Sinilip ka po pero hindi ka na inistorbo. Dumating din po kasi yung ka-meeting niya, nangunot ang noo niya.
Ganun ba kaimportante ang taong kamiting nito at hindi man lang siya pinuntahan ng asawa niya? Sino bang kamiting niya? Po, hindi po ba sinabi sa inyo? Ay hindi, actually sinabi ko po sa inyo kaninang umaga. Ang alin Marie, hindi ako manghuhula. May bahid na pagkairitang tono niya, napatikimit at napakamot sa ulo. Hala, si Miss Cindy po ma'am, yung pinsan yung kamiting niya. Actually, galing po sa kanya yung cake. Parang nabingin na siya doon matapos marinig ang pangalan ng pinsan niya. Talagang bumalik ito. Gaano na sila katagal sa loob. Napirmi mga labi niya at pinigilan lang sumigaw. Tingin niya uusok na siya sa galit. Kanina pa pong bago mag-lunch ma'am. Sandali, bawal po silang istorbohin, sigaw ni Marie. Matapos niyang tuloy-tuloy na lumabas ng opisina.